Basahin po natin yung aklat ng Kawikaan, Proverbs chapter 3, verses 5 to 10. Kasama po dito sa Proverbs chapter 3 ang isa sa pinaka-favorite nating verse. In fact, for some of you, this may be your memory verse. Sige po, unahin muna natin burong basahin yung English and then Tagalog po tayo. Para naman kahit paano mag-level up tayo ng konti. Ready? Let's read this verse. Go. Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Verse 9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over new wine. Sa Tagalog po, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y iyong alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyayabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikay ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong mga sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya'y iyo ring handugan. Sa gayon, malakasan natin, kabalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Pakisabi nga sa katabi mo, sa gayon, kamalig mo ay aapaw at hindi ka matutuyuan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Let's all be seated. Good morning po sa ating lahat. Meron tayong bagong sermon series for the month of October. Kung ang September po'y tinawag nating Super September, ang October naman po'y tatawagin po nating Awesome October. Everybody say Awesome October. Ang ating pong sermon series for the whole month of October is Following God's Financial Plan. Once a year, talaga pong naglalaan tayo ng pagkakataon para maituro ang stewardship principle para at least kahit papano po ay matutunan po natin kung paano nga po ba natin dapat i-handle ang resources, kapirahan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos sapagkat ang mga topic na to ay isang paalala na hindi po tayo ang tunay na may-ari ng meron po tayo ngayon, kundi ang Diyos. At tayo po'y katiwala lamang. Sabi nga po sa Luke 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan po ng maliliit na bagay ay pwede rin pong pagkatiwalaan ni Lord ng malalaking mga bagay. So this is a reminder also that the money is not our master or Lord. Money is just a tool that we can use to serve and worship the Lord. So kailanman ay hindi tayo dapat mahulog sa tinatawag po nating trap ng materialismo, greed, pagiging ganid, sakim, or hoarding, kundi sa ating pong pagpupursige na maabot ang ating pangarap, dreams, even our career, we're praying for promotion, ma-realize at maalala natin that ang purpose po ng lahat ng promotion na to is not just to be successful, but to live a faithful life. Because God wants us to be faithful more than becoming successful. So, sa series na to, I'd like to start with a story. Hindi po ito totoong nangyari, but possibly po, meron pong resemblance sa ibang kaparaanan ang kwentong ito. Meron pong isang sikat na sao na bat, hindi naman po masama. Sa mga mayayaman po, talaga pong nandun ang mga milyonaryo, nakaupo po sila, nakatapis po ng tuwalya, yung iba po'y nagre-relax. At sa kanilang paligid po'y napakaraming mga kalalakihan na talagang galing po sa mararangyang buhay. Habang sila'y nagkukwentuhan ng negosyo, habang sila'y nag-uusap patungkol sa kanilang day off sa araw na iyon para mag-relax, meron pong isang cellphone na nakalimutan po yatang i-turn off o i-turn silent. Tumunog po ito ng malakas, hinabayaan lang po nila at hindi po pinansin. Pero sunod-sunod na po yung pagtunog kaya may isa pong lalaking matipuno, matangkad.
Kagaya po ng cellphone na yan, ay pinulot po yung cellphone na yon, sabay sagot. Sabi niya, hello. Ang problema po, napindot po niya yung loudspeaker. Kaya naririnig po lahat ng mga naroroon na kalalakihan ang pag-uusap nila. Ang sabi po ng lalaking kumuha ng telepono, hello. At ang sagot po sa kabilang linya, honey, alam ko nasa relaxation ka, nasa sauna bath ka, sabi niya. Pero honey, meron lang ako sanang papakiusap sa'yo. Nasa shopping mall kasi ako. Okay lang ba honey na bumili ako ng bag? May nakita kasi akong bag naka-sale Louis Vuitton. Naka-sale po from 500,000 pesos, naka-sale po ng 450,000 na lang. Okay lang bang bilhin ko to honey? Alam niyo, sagot po ng lalaking pumulot ng telepono, go, bilhin mo. Naku po, biglang humanga po yung mga kalalakihang nakatayo at nakapaligid sa kanya. Sabi niya, saka nga pala, honey, mamaya magpapa-derma ako. Pwede bang pumunta ko kay Kalayan? I hope you don't mind, nagagastos uli ako. Sabi niya, bagamat kaka-derma ko lang, ay okay lang po ba na aprobahan mo to? Sabi niya, go. Kasama ko rin yung mga anak mo, nagpapabili ng mga sneakers, sapatos. Okay lang ba? Saka honey, bibili rin ako ng bagong cellphone at mga alahas. Worth 500,000 sa lahat-lahat. Okay lang po ba? Sabi niya, go. At sabay baba po ng telepono, nagpalapakan po yung mga kalalakihan na nakapalibot sa kanya. Hindi sila magkakilala. At ang sabi po ng isang lalaki, hindi na makatiis, bro, napaka-galanti mo naman sa asawa mo. Napakahusay mo naman. Napakabait mo naman. Sabi niya, paano mo nagawa yan? Sabi niya, ewan ko nga kung kaninong telepono yun Sinagot ko lang. At ang sabi ko, sige, go lang. The moral of the story is, madaling gumastos pag alam mong hindi sa'yo yon. Parang ang daling pakawalan pag na-realize mo, hindi naman na akin yan You know, sa umagang ito, siguro, yung iba ko sa atin dito may pag-aagam-agam. Why talk about money? Alam niyo kung bakit? Because money is one of the topic that we don't like talking about. Yung kakontian ng pera, nakakahiya. Yung kadamihan ng pera, nakakatakot ikwento. Pero alam niyo po, ang pera po ay isang mahalagang usapin na may kinalaman po, hindi lamang po sa ating estado sa buhay. Ang pera po ay may isang mahalagang usapin na may kinalaman po sa ating pananaw at sa ating pong puso at pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all kinds of evil. Sa Tagalog, ang pagmamahal sa salapi ay ugat sa lahat ng uri ng kasalanan. Lilinawin ko lang po hindi po kasalanan ng magkapera, ang pagmamahal o ang gawing Diyos ang pera ay ugat sa lahat ng uri ng kasalanan. In other words, sa verse na sinabi ho doon, 1 Timothy chapter 6 verse 10, meron pong maling paraan ng paggamit ng pera. Hindi po sinasabing mali ang magkapera. Pero meron din pong probability na nagsasabing kung may mali ng paraan ng paggamit ng pera na nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, therefore meron din pong tamang paraan ng paggamit at paggugol ng kaperahan. Alam niyo po, na-research ko po yung meaning o origin ng pera. The origin of money is moneta or mint. Sino ho dito nanonood ng Netflix na nakapanood na ho kayo ng Money Heist? Di ba yung hinold up po nila ay isang bangko na ang pangalan po ay I cannot recall exactly. Mint. Parang eksakto po yun Gawaan po ng pera. Ang kadamihan ng pera ay parehong problema po yon sa kakontian ng pera. Sino ho dito ngayong umaga na to, konti ang pera mo? Sabi mo nga sa katabi mo, problema yan. Linawin natin. Malaking problema yan. Tama? Pero alam niyo po ba, yung karamihan ng pera o kadamihan ng pera ay pareho din po itong problema. That's why, last Sunday, ang tawag ho natin sa perang yan ay stress money. Pag sinabing stress money, perang sobra-sobra na hindi mo na alam paano gastahin kung ano-ano nang pinagbibili ng tao. May mga taong bumibili ng bunker, pang safety daw, bakit magugunaw na yung mundo.
bibili ng sasakyan na ganito, mag-iimbento. Meron pong nagpakasal sa Middle East, ang ginasta ho nila, $500 million sa isang kasal. Sapat para pakainin po ang buong mundo. So we're going to talk about following God's financial plan. Bakit mahalaga na meron tayong sinusundang plano? Because ang sabi po ng kasabihan, those who failed to plan, plan to fail. Ang nagpaplano, ang nabigong magplano, ay nagpaplanong mabigo. At alam nyo po, isa sa pinakamatinding mali o kasalanan natin, hindi tayo nagpaplano pagdating sa pera. Lalong-lalo na po pagdating sa paggasta. Di ba? Now, you may say, Pastor, hindi po ba ang pagpaplano, Pastor, is lack of faith? Dapat po ay, kung ano lang po ang mangyari, dapat po is in motion po tayo, kung ano po ang dadaan o mangyayari sa buhay natin, pahintulutan natin magtiwala lang tayo kay Lord. No, planning is not a sign of lack of faith, but it is an indication of the level of faith that we have. Because when we know how to plan, it means we value our faith. Nagtitiwala po tayo sa ating Diyos. So God, in His sovereign plan, in His powerful and almighty ways, have always a plan for our physical, relational, emotional, and spiritual or financial areas of our life. The question is, will you trust and follow His awesome plan? Laging may plano ang Diyos eh. At ito'y isinulat na po sa Biblia. Maraming mga nagsasabi ang Bible po'y hindi po yan akma sa usapin ng modern day o times na meron po tayo ngayon. No, ang Bible po is always on time and never goes out of time. Lagi po itong related, timely and timeless. Yun po palang ibig kong sabihin. For example po, kung maalala niyo po yung sa kwento po ni Elijah, siya po yung nagugutom bilang isang lingkod, propeta ng Panginoon. God instructed him a plan. Sabi niya, huwag kang aalis sa batis na yan. Bakit? Hanggat hindi natutuyo yung batis na yan, dyan mo kukunin ang iyong pagkain. It's a financial plan. Nung natuyo na po yung batis, ang sabi naman ng Panginoon kay Elijah, lipat ka ng bahagi sa lugar na yan at pakakainin ka ng mga uwak na kukuha ng mga pagkain sa palasyo. It's a God's financial provision for Elijah. Nung naubos na po yung pagkain na dala ng mga uwak, can you imagine uwak? Maruming ibon ginamit ng Diyos dahil ang kaparaanan ng Panginoon, magugulat ka, napakarami, napakalaki, napakalawak. Inutusan naman po siyang maglakad at maglakbay sa Sarepta. Ang Sarepta po yung teritoryo ni Jezebel, kaya delikado po yung ginawa ni Elijah. And sometimes, when we follow God's financial plan, mukhang sa tingin po natin, delikado yung finances ko dito, parang hindi yata ko sure, pero lagi ang plano ni Lord ang laging mananagit, pinakamainam. Pagdating po niya doon, nakakita po siya ng isang babae, mumulot po ng kahoy, may dalang konting harina at konting oil. Ang sabi po ng lingkod ng Diyos, pakainin mo muna ako, at ang pangako ng Panginoon, hindi mauubos ang iyong tinapay o harina hanggang sa dumating ang tag-ulan. And true enough, to make the long story short, God provided the needs, not just of the prophet Elijah, kundi maging sa mag-inang balon na iyon, hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. So you see, God's plan for our finances is personal, powerful, promising, purposeful, and perpetual. Lagi po, kada isa sa atin dito, may plano ang Diyos. Huwag kang magkumpara. Comparison is very deadly, yung sasabihin mo, bakit siya iba? Kasi po, ang pamamaraan ni Lord sa atin ay ayon po sa ating abilidad, ayon sa ating kakayahan, ayon po sa ating posisyon at kondisyon ng ating mga puso. Pero lagi po ang plano ng Diyos sa atin, very personal, very promising, very powerful. Magugulat ka, no? At ipapaalala lagi sa iyo ng Panginoon, ang iyong financial security, hindi sa bangko, hindi po sa GCash, hindi po sa savings, hindi po sa tindahan, hindi sa negosyo, hindi sa trabaho, hindi sa ekonomiya, laging po sa ating Panginoon.
That's why dalawa lang ang choice natin eh. It's either we will worship or we will worry. Maraming mga tao, hindi sumasamba sa araw ng linggo. Bakit? Double pay. Mas malaking opportunity. Why? Because they start to worry na mauubusan sila. Nakalimutan nila na ang Diyos po, personal na magkakaloob ng kanilang pangailangan. Amen ba? Gusto niyo po bang makakita ng verse that says God has a plan? Jeremiah 29:11. Napaka-personal po, napaka-powerful, napaka-promising, napaka-purposeful at perpetual. When we say perpetual, pangmatagalan, ang pangako niya ito. Sige nga po, basahin natin ito. For I know the plans I have for you, personal, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a great perpetual. You know what? Para sabihin pa ho ito ng Diyos sa iyo at sa akin. Of course, may context po yan, but yung context ni Lord, hindi lang naman po pang Israel yan eh. Of course, pwede natin gamitin ho iyan. Of course, carefully studying the Word of God sa ating mga personal na buhay. Dito natin makikita mga kapatid, kung ang magulang mo'y walang plano sa iyo, kung ang mga taong nasa paligid mo hindi ka pinagpaplanuhan, let me remind you today na ang Diyos na nagmamahal at lumikha sa iyo ay may magandang plano para sa iyo. Amen po ba doon, mga kapatid? Napakagandang paalala ang talatang ito. Now, kung ang Diyos po pala may magandang plano sa ating buhay, the question is, will we follow God's financial plan? Susundan po ba natin? Susunod po ba tayo sa dakilang plano ng ating Panginoon? Bakit? Because life is a daily struggle. It's a daily battle kung sinong susundin mo. Susunod ka ba sa mundo? Susunod ka sa Diyos. Alam niyo po, ang mundo, lagi pong sasabihin, wala ka pa neto. Ganito ang gawin mo. May mga investment scam na very too good to be true, na kung minsan po nakakalungkot, nadadaya at nahihikayan pa po tayo. Yun nga po yun eh. Bakit hindi mo kayang pagkatiwalaan ang plano ng Diyos compared sa plano ng tao na may pangakong mabulaklak? Amen po ba doon? According to the Newsweek magazine, matagal na ho ito, I don't know kung mas updated pa nga dapat. Sabi niya, we are buried and drowning in debt from left to right dahil po sa kasusunod sa trend ng mundo. Nababaon po tayo sa mga kompromiso na hindi naman dapat. George Gallup reports that 60% of couple argue about money. Ang isa sa dahilan kung bakit nagkukos ng separation at divorce ang mag-asawa ay dahil po sa issue at usapin ng pera. At ang isang dahilan kung bakit nagkakaaway at nagkakalamat ang relasyon ng magkakaibigan ay dahil din po sa usaping salapi o pera. Nag-agree po ba kayo dito mga kapatid? Dati po, ang mag-asawa ay nagsumpaan sa harapan ng Diyos at sa altar, till death do us part. Ngayon po, ang kanilang sumpaan ay till death do us part. 74% of all people says, listen to this, they are not satisfied on how they handle money. Sino po dito, without raising your hand, kasama ka ho dito, kasama tayo dito sa porsyentong ito na nagsasabing, hindi ako satisfied, hindi ako nasisiyahan sa paraan ng pag-handle at paggasta ko ng pera. Money issue or problem is a heart issue or spiritual issue. Did you know that God measures your spiritual maturity by how you handle money? Ang maturidad ng isang tao, hindi ho sa dami ng alam niya na Bible verse, kundi pa paano siya nag-handle ng kaperahan sa kanyang buhay. Luke chapter 16 verse 10 to 11 says, basahin nga po natin ito na malakas, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Alam niyo po tinutukoy dyan? Kung paano ka nag-handle ng pera dito sa lupa, may kinalaman ho ito kung ano po ang posisyon at ministry mo sa langit.
Anong ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo sa mga tunay na talagang kayamanan? Napansin niyo po, nakakasilaw po ang pera. I'm not saying hindi natin kailangan ng pera. I'm just saying money is a terrible monster but can become a good servant kung i-handle natin ng tama. Amen? Marami po ang nagsasabing mga Christian, si Pastor nagtuturo na naman ng financial stewardship patungkol sa pera. Pastor, kailan ka hihinto na magturo sa financial stewardship? Ang sagot ko ho dyan ay, kapag marunong na tayo mag-handle ng ating pera. Kapag nababawasan po ang ating pagkabaon sa mga kompromisong hindi dapat. Meron pong mga utang na pwede at dapat pero may mga kompromiso na kung minsan po'y dala ng ating pagiging impulse natin. At kung minsan po sa ating pong kagustuhan po na maging acceptable sa iba. Sabi po ni Dave Ramsey, the reason why we're doing like this is because we buy things we don't need with money we don't have. In order to impress people we don't like. Di ba? Alam mo, bili tayo ng ganito. Bakit? Para makita nila may gamit tayong ganyan. Suotin mo yung ganito. Kainin natin yung ganyan. Picturean po natin. Bakit? Nang malaman nila at hindi tayo api-apahin. Mga kapatid, wala tayong dapat i-impress, wala tayong dapat na parangalan, i-please, other than God. You don't owe sa ibang mga tao. Amen? Amen po ba doon? Sino po dito natututo sa ating pag-aaral? Say amen. Kaya, ang tawag ho dito ay financial stewardship. Bakit po, Pastor, financial stewardship? Because we need to have the right wisdom, and wisdom could only come from the Lord. Wisdom. Because financial wisdom will result to financial freedom. Ang karunungan sa paggasta at paghawak ng pera, sabi ko nga sa inyo, hindi kailangan madami, kahit konti lang. Alam niyo po, you would be amazed, no? May mga taong sakto lang yung pera, pero parang tingin mo mas satisfied, mas mayaman pa sila kaysa sa atin. Tama? Meron naman mga tao, sobrang dami ng pera, pero sobrang tindi rin ng kompromiso sa kanilang buhay. Why? Because wala po yan sa dami at konti. Nasa wisdom po yan. Financial wisdom will result to financial freedom. Mga kapatid, ang goal po, pagdating sa pera, hindi dumami ang pera. Kasi problema po yun pag dumami. Ang goal po, makalaya sa kahirapan. Pag nakalaya na po tayo sa kahirapan, hindi natin kailangan ng sobrang dami. Kaya nga po, ang panalangin po ni Agor sa Proverbs 30, huwag mo akong paghirapin, Panginoon, baka maalipusta ko ang iyong pangalan. Huwag mo rin akong pagyamanin, baka makalimutan kita sa aking buhay. Sapat lang ang ipagkaloob mo sa akin. Everybody say, sapat lang. The goal is financial freedom, not financial wealth accumulation. So do you build your finances based on what the world says or what the word says? Ang hirap lang po, no? Kasi minsan selective po ang Christian Susundin lang po niya yung gusto niya. Halimbawa, Jeremiah 29:11, I like that promise, Lord. Pero pagdating na po sa Luke 16 verse 10, ang mapagkakatiwala, parang hindi yata akma sa akin yan. Out of context. No. The Bible is our guide, our manual in matters of life and practice. Now, yung binasa nating verse kanina was written by the most wealthy person ever lived on earth. Alam niyo kung sino siya? Si King Solomon. Mahihigitan pa po niya yung yaman ni Bill Gates. Sobrang yaman po niya. And yet, sa dulo ng kanyang buhay, na-realize niya, may tama palang paraan ng paggasta ng pera. Amen? Now, ang purpose po ng topic na to, hindi ho para pag-uwi nyo, mapuno kayo ng panghihinayang dahil sa mga maling desisyon. Sino po dito naniniwala, sa 2 kalahating buwan na natitira ng taon na ito, may magagawa ka pa at pwede ka pang pagpalain ni Lord? Palakpakan niya po natin ang ating Diyos. Meron pong 5 plano ang Diyos para makalaya po tayo. Everybody say, makalaya. Pag sinabing financial freedom, hindi ka alipin ng trabaho. Hindi ka alipin ng amo. Hindi ka alipin ng mga bayarin. Hindi ka alipin ng
Gastusin, hindi ka alipin ng pride, hindi ka alipin ng takot at pag-aalala. Kahit anong sabihin ni Lord sa iyo, anak, sumunod ka dito, hindi ka natatakot na sumunod. Bakit? Alam mo, malaya ka. Hindi ko sinasabi dito na sobrang yaman eh. Kasi alam niyo, pag sobrang mayaman ka na, hindi mahihirapan ka nang iwanan yung pera mo, di ka na makakapag-church. Nakabantay sarado ka na. Alam niyo, maraming mga mayayaman, ganito pong sinasabi, Pastor, di po makapunta sa church. And I really experienced this. Pwede po ba, Pastor, kayo na lang po pumunta sa bahay namin? Sabi ko, why? Sa isip ko lang po yun, why? Alam niyo, kasi po, hindi ko pwedeng iwanan yung trabaho ko po, Pastor. Hindi ko po pwedeng iwanan yung ganito, ganyan. I need to supervise eh. Sabi ko, ang totoong mayaman, hindi yung tali at alipin na kanilang kayamanan. Ang totoong mayaman ay kaya niyang gawin yung pwede niyang gawin, lalong-lalo na po sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kaya alam niyo po, wag ho kayong inggit sa mga mayayaman. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako naiinggit sa iyo. Sabi niya, bakit? Ano naman kayo inggitan mo sa akin, di ba? Sabi mo sa kanya, kasi sis, unang tingin ko pa lang sa iyo, mukha ka ng mayabang. Hindi, mayaman. Mayaman, di ba? Amen. Number 1, mga kapatid, pakisulat natin ito. Ang unang prinsipyo po is the principle of accounting. Okay, medyo mabuboard kayo ng konti, pero at the same time, matcha-challenge po tayo. Keep a good records. When we say accounting, okay, ito po yung mali po natin, no? Kasama po ako, no? Ang accounting po hindi nangyayari pag marami ka ng pera. Ang accounting nangyayari pag konti pa lang. Alam niyo kung bakit? Pag konti, mas madaling ilista. Mas madaling isupervise. Amen ba? Alam niyo, iba, hindi, huwag ka na maglista. Para piso lang eh. Sumunod, 10. Para 10 lang. Di, wag mo na yan, di ba? Sino ho dito, may nangutang sa'yo, 10, di mo na inisip ni ilalala, di ba? Subukan mo, 100 o 1,000. Kakautang lang. Magbayad ka na. Kakautang ka. Bakit? Kasi we don't do accounting pag maliit. Pero ang tama pala, mga estudyante, ilista nyo po. Bumili ako ng choknat, 2. Nag-tithes ako kay Lord. Now, accounting means you need to know where your money comes and where it goes. Kailangan malaman nyo, saan galing ang hawak ko na, baka mamaya hindi mo na pera yon, ginagasta mo na. Amen? Meron ho kaming class treasurer eh. Hindi na nagpakita. Bakit? Matapos niya kaming singilin sa aming class fund, hindi na nagpakita. Tinakbo na pala yung pera. So, you need to know where your money comes and where it goes. Saan pumupunta? Madaling malaman saan galing yung pera. Mahirap nang alamin saan nagpupunta mga to. Amen? Pumunta ba to sa mall? Anong mall? Pumunta sa milk teahan? Wala naman po problema doon. Mahalaga, isulat mo. And then, try to find out a pattern. Anong pattern? Saan ang madalas na binibisita ng pera ko? Dahil pag nalaman mo kung saan madalas bumibisita yung pera mo, malalaman mo, doon ka rin madalas na bumibisita. Alangan naman ang pera mo lang pumupunta doon, tapos ikaw nagpapaiwan. Amen? Proverbs 27:23-24 says, riches can disappear fast, so watch your business interest closely. Know the state of your flocks and herds. Now, mabilis daw pong mawala ang kayamanan. Mabilis daw po mawala ang pera. Do you agree? Kanina lang, nag-appear lang kayo. Ngayon, nag-disappear na. Appear, 1,000. Pagtingin mo, nawala na. Bakit? Kasi po, riches can disappear fast. Yun ang ibig sabihin niyan, pwedeng mukha kang milyonaryo kahapon, ngayon, purita ka na. Di ba? Sige, gasta. Bakit? Maraming pera eh, di ba? Kasi po nangyayari pag hindi po tayo nagkikip ng good records. Marami ho sa atin dito magagaling mag-keep ng good records. Now, sabi dito, know the state of your flocks and herds. Mga hayop. Bakit? Kasi po nung time na yun, ang kayamanan ng tao ay mga baka, kambing. So ngayon siguro iba, stocks. Pera. Nasa bangko. Sabi doon, bantayan. Sabi mo nga sa katabi mo, bantayan mo. Alamin mo saan pumupunta. Amen? Ito ho yung unang most violated principle sa financial stewardship. Pag hindi ka naglistahan, ang daming sumasama sa lista na hindi nakalista. Tama po ba yon? Lalo-lalo po yung mga nanay na nagsasabi,
Mumumol tayo ha, mag-grocery tayo. Yung nasa lista lang ha, siya yung number 1 na lumalabag. Joke lang po. Principle. If you don't know where your money goes, you are already headed for debt. Pag hindi mo nalaman saan pumupunta yung pera mo, magugulat ka na lang. Yung iba po na pwede mo sanang mabayaran o pwede sana nating nabayaran, kailangan na nating utangin ito. Kasi nagasta na. Okay? I'm just saying na mahalaga po ang paglilista. Okay? So, hindi ka pwedeng magtago sa kadiliman. You cannot keep yourself in dark. When I say you cannot keep yourself in dark, don't try to hide and don't try to be ashamed sa mga sinusulat mo sa pera. Bakit? The more you are afraid to list them, the more you will get into a compromising situation. 4 po ang kailangan po sa pagdating po sa accounting. Number 1, alamin mo ano ang meron ka. Number 2, alamin mo magkano ang nahiram mo. Okay, lalo sa magkakapatid, hindi na nagsasabihan yan, di ba? Ay sabihin ng pautang, pahingi. Number 3, magkano kinikita mo? Number 4, saan napupunta ang mga pera mo? Okay? Again, gano'n man kaliit, kalaki ito, napakahalaga po yan. Now, truth. Ignorance of your financial condition will result to unwise financial decision and awful distraction. Pag lagi tayong mukhang ignorante na, yung po bang, meron po ba kayong kakilala, pag tinatanong mo na, nasaan na pera mo? Nasaan pera mo? Mag-aaway. Huwag mo nga akong aawayin, no? Inaaway mo ako eh. Yung po bang nagagalit-galitan na kapag ka tinatanong na. Ibig sabihin po noon, mauuwi ka kalagi sa maling financial na desisyon. Amen? Kahit estudyante man po tayo o hindi. So you need to shine the light on it. Get it out. Don't withhold any information because the first step of financial freedom is to write it down and keep a log. Maglagay ka ng sulat listahan. Sino ho dito naglilistahan po ng pumapasok at lumalabas na pera? Sino ho dito, sinusulat mo lang yung lumalabas, walang pumapasok? Bihira, pastor, yung pumasok yung lumalabas lang Hindi, ibig sabihin nun, kung meron kang lumalabas, ibig sabihin may pumasok. Tama? Okay, number 2, the principle of budgeting. Plan your spending. Naku, dito na ho tayo, di ba? Sabi, pastor, pwede bang laktawan na lang po natin yan? What is budget? Budget is simply planned spending. Plinanong paggasta. Hindi po sinasabing huwag gumasta. Karapatan mo yan, pera mo yan di ba? Pero, planado. Because ang topic po natin ngayon, tandaan nyo po, following God's, pastor, the earlier, the better. Pag estudyante, mas maganda. Bakit? Katututunan mo ang tamang paggasta na dadalhin mo hanggang sa iyong paglaki. Tama? So a budget is telling your money where you want it to go rather than wondering where it went. Lagi tayo saan na napunta, di ba? Ang budget, ikaw ang nagtuturo at nag-uudyok, nagsasabi sa pera mo, dito ka pupunta ha, dito lang muna tayo pupunta ha. Bakit? Naka-budget Hindi yung pagdating ng time, bigla tayong napapakamot ng ulot, sasabi natin, saan napunta? Because if you don't have a budget, you are headed for a financial disaster. Proverbs 21:5, plan carefully and you will have enough. Act too quickly, you will never have enough. Pag nagplano daw po tayo, laging sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pero pag hindi tayo nagpaplano, kahit yung karamihan ng pagpapala, laging konti at hindi sapat. Kasi hindi po siya plinano. Amen ba, mga kapatid? Financial freedom is not based on how much you make. It is based on how much you spend. Financial freedom comes from not making more. It comes from spending less, not from being wasteful, but being wiseful in your money. Napakahalaga po talaga nito. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ito ho ang mag-aalis ng kapighatian, kabalisahan, pag-aalala, masarap sumamba kay Lord, masarap mamasyal na hindi ka napipressure dahil meron kang kailangang bayaran. Amen po ba doon? Alam niyo po, isa po sa indication na hindi tayo nagpa-plan,
yung ating pong hilig sa shopping. Sabi mo nga sa katabi mo, shopping. Shopping to the max. Shopping galore. One day millionaire. Alam niyo po ba, ang average person nagsha-shopping 6 hours a day. Sabi mo nga sa katabi mo, mali yan. Sobra pa ako dyan. 6 hours a day ang ating ini-spend na time sa pagsha-shopping. Now, huwag niyo pong isipin na ang shopping na tinutukoy dito ay on-site. Ay, merong online at mas maraming nasa online. Amen? Sino ho dito, hindi pwedeng sumuko, marami ka pang babayarang Lazada at Shopee. Impulsive buying is acting too quickly and not practicing budgeting. Amen? Magugulat po kayo that the more educated you are most probably be hooked in online shopping. Alam niyo kung bakit? Kasi naboboard ka. Sino dito lagi naboboard? Sabi, tara mamasyal tayo. Hindi, sa bahay lang ako. Lagot na. Mas maraming shopping yan. Bakit? Habang nakahiga, like, add to cart, di ba? Pay out. Di ko po alam kung anong mga tawag doon. Pay out. And then, bigla na, ding dong, akin yan. Sabay mag-uusap, mag-budget na tayo ngayon, honey ha. Saka biglang may dumaro, ding dong, last na, promise. Sabi mo nga sa katabi mo, parang tayo yung topic ngayon ha. Impulsive buying is based on emotion. It is based on, I see it, I want it, it's unplanned, and I don't think about it, I'm shopping, so let's get it now. Alam niyo po, pag ganun po ang ating mindset, patay tayo sa Pilipinas kasi Philippines is built on capitalism and capitalism is built on advertising. Advertising will hook you up from the things that you don't want, but they want you to purchase it. Okay? Sige po, mga kapatid. Proverbs 21:20 says, stupid people spend their money as fast as they get it. Stupid people spend their money as fast as they get it. Kung paanong mahirap ang paghahanap ng pera, ang hindi raw po puno ng karunungan, walang wisdom sa pananalapi, ang bilis niyang pakawalan ito. Kaya pag may kaibigan po kayo, ang tagal pakawalan ng pera, sige na, bilhin mo na, magbayad ka na. Hindi, agaw, laban, bawi, di ba? Hindi kuripot yon, nag-iisip yon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, now we have an excuse na, di ba? Hindi pala ako kuripot. Matalino pala sa paggasta ng pera. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, homework. Go home, make a list ng mga budget na kailangan mong gawin. Sulat mo lang. Lahat ng hindi kasama sa budget, huwag mo munang lagyan ng paggasta. Because God wants us to be wise in handling our finances. Pangatlo po is the principle of saving. Save for the future. Everybody say save for the future. Proverbs 21:20 says, the wise man saves for the future. Ang matalino, may wisdom, laging nag-iipon. Amen. Sino ho dito? Kakaipon lang. Ano nga uli yung sinabi ng post ni Reg, di ba? If you don't trust us with your 3.40 centavos pesos in our bank, you can withdraw it now. We noticed that you keep on checking your account. Sino dito? Naalala niyo ng mga bata po tayo, ang ating mga saving, nasa Johnson's baby powder na lagayan. Yung binubutas natin, saka natin hulugan, di ba? Sino po nakakaalala dito? Maya-maya pagdating ng hapon, binubuksan din natin, di ba? Nag-withdraw din, open account, close na kagad. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-save. The average family in Japan saves 20% of their income. In Europe, 18% of their income goes to savings. In United States, they save 1%. In Philippines, hindi pa kinikita, gasta na. Ganun po tayo kagaling. Why? Because we live on today's mentality. Nabubuhay po tayo sa ngayon, di ba? One day, millionaire. Sino po dito, sa bahay nyo maraming langgam?
yung damit. Napansin nyo ba? Ang daming langgam ngayon. Tag-ulan, di po ba? Hindi. Alam niyo kung bakit po binibisita ka ng langgam? May gustong ituro si Lord sa iyo patungkol sa mga langgam. Let's read this verse. Proverbs 6 verse 6 says, ants know how to share food, store up food in summer so they're ready for the winter. Kung gusto mong huminto na ang pagdalaw ng mga langgam sa bahay nyo, matuto po tayo sa financial stewardship. Dahil pinapadala ni Lord ang mga langgam para paalalahanan po tayo, nagayahin po natin sila. Amen? Number 4, the principle of tithing. Return 10% back to God. Napansin niyo po, una, accounting, pangalawa, budgeting, pangatlo, saving, pang-apat, giving. Because one of the principles and steps toward financial freedom is not just saving and accounting and budgeting. Hello? Ang isang sign na malaya ka sa utang at sa kompromiso, marunong ka magbigay. Why? Because you're not being controlled by the money. Maraming nagsasabi, Pastor, wala akong pambigay, pambayad ko yan. Then therefore, you have a money problem. Pero may mga tao, meron ako, Pastor, pero hindi ako makapagbigay. Then you don't have a money problem, you have a heart problem. Amen? When we talk about financial freedom, it does not mean na lubog lang tayo sa utang. When we talk about financial freedom, ang ibig sabihin po doon, malaya tayo sa pagkaalipin, sa pagiging gahaman at pagiging materialistic sa pananalapi. Kasi pwede tayong magkamal ng maraming pera, tumaas na yung sweldo natin, pinagpala na tayo ng Diyos, pero ang mindset natin, poverty mentality. Nakaranas na po ba kayo, yung nakasakay kayo ng jeep? Meron kayong kakilala na alam mong pinagpala naman ni Lord, umangat na yung buhay, ang hirap humugot, ako na. Diba? Ako na nga, sis. Bakit? Kasi nga po, ang mentality lagi, wala ako. So, in-include po natin dito yung giving at tithing. Why? Because financial freedom is financial wisdom. We decide where our money will go in the right way towards God's direction. Yan yung totoong kalayaan. Akala po ba natin ang kalayaan po relax na tayo, wala na tayong utang? No, ang totoong kalayaan, hindi ka nakukontrol ng pera. Pinasusunod mo yung pera sa direksyon papunta kay Lord. Kaya ang totoong mayayaman, hindi po yung maraming pera. Ang totoong mayayaman, yung sakto lang pero generous yung puso. Amen ba? The generous heart, they are really rich in the eyes of God. Malachi chapter 3 verse 10 says, bring to my storehouse a full tenth of what you earn. Test me in this, says the Lord. I will open the windows of heaven for you and pour out the blessings that you need. So ang sabi ni Lord dito, 10% of what you earn. So if you're earning 1,000 a week, you're giving God 100 every week. If you're earning 10,000 a month, you're giving God, magkano? 1,000. Why? Because you're giving God a portion of what He has already given to you. Why? Alam niyo, pwede naman pong 7.5%, pwede naman pong 6%, pwede nga pong sabihin ni Lord, lahat na ng percent, wala ng 10%, all of them, give it to me. Anyway, everything that we have comes from the Lord. Amen? Pero you see how generous God is. How honorable how He transacts with us. 10% anak. At alam niyo kung minsan na malungkot po, 10% na nga lang, we can't even honor or obey that kind of financial stewardship. May nagtanong po sa akin, Pastor, kung meron pong mga babayaran at lubog po sa babayaran, magbibigay pa rin po ba? The more na matindi ang sitwasyon mo, the more you must be faithful to God. Why? Because only God can lift you up from that difficulty na naroroon ka sa buhay na yan. Palakpakan nga po natin si Lord. That's true. Yan po yung pangako ni Lord. You see, pag si Lord kumilos, hindi ka magpapatsi-patsi ng babayaran. Pag si Lord ang kumilos, because of your obedience, you follow God's financial plan, solve lahat yan sa biyaya at habag ng ating Panginoon, sa kanyang kaparaanan na hindi natin maunawaan. Amen ba? Meron pong tatlong reason why we should give our 10%. Number 1, it's an act of gratitude. It's an act of priority in the present. We trust the Lord. Nagtitiwala tayo, hindi tayo nagtitiwala sa galing natin.
Okay? And when you trust the Lord sa present na marami kang bayarin, it makes you relax and not worry. And it reminds you that God is in control sa buhay mo. You see, when you don't give your 10% to the Lord, you're making your own financial diskarte at decision. So you're not relaxed, you are actually worried. Saan ko kukunin to? Saan ako pupunta? But when you honor the Lord, si Lord mismo nagpapaalala sa iyo, everything is well taken care of, anak. And then number 3, it's a statement of faith that you want to honor the Lord and therefore God will honor you. Alam niyo, sabi doon sa verse, test me on this. It's the only verse in the Bible that says, prove my existence. You want to know that God is real, God is true? God wants you to test Him through giving and tithing. Lagi tayo nagtatanong, Lord, totoo ka ba? Nandyan ka ba? But we never obey. We never trust the Lord. We never follow His financial plan. But when we choose to follow God's financial plan, lagi sa dulo ipapakita ng Panginoon that He is real and He can lift you out from any difficulty ng finances sa ating mga buhay. Amen ba? Kailan po dapat binibigay ang tithes? 1 Corinthians 16 verse 2 says, on every Lord's Day, that's Sunday actually, you should put aside something from what you have earned during that week and use it for the offering. This amount depends on how much the Lord has helped you to earn. Ang tithes po, dapat binubukod na po. Hindi po yung paglinggo, saka mo lang pakikiramdaman yung damdamin mo. Depende kung gaano kagaling si pastor. Pag nangiti, natawa, nahamon ako, magbibigay ako malaki. Hindi po ganon. You set it aside already. Why? Because you are preparing it for your worship to the Lord. So therefore, when we go to the church, we don't prepare ourselves, we also prepare our gifts. Marami po tayong mga kaibigan na bago tayo pumunta sa pagkikita-kita, naghahanda tayo ng pagkain. Naghahanda tayo ng regalo. Why? That's how we honor our relationship and friendship. So when we come to the house of the Lord, naka-envelope na, naka-ready na, naka-set na. Amen? Mga kapatid, God is faithful to those who are faithful to Him. Kasi po, whatever you want God to bless in your life, when you put God first in that area, God will surely bless it. Alam nyo, malungkot po yung minsan po no, na sinasabi mo lagi kay Lord, Lord, bless my family, bless my relationship. Pinag-pray ko nga yung family mo, di mo naman madala sa church. Di mo maakay. Lord, bless my business. Pinag-pray ko yung business, pero yung business nagiging hadlang para hindi tayo makasunod kay Lord. So parang contradiction. You know what? Logically speaking, if we want God to bless any area sa buhay natin, pakita natin kay Lord, Lord, ino-honor kita. Amen? Pag sinabi mong, Lord, yung health ko, Lord, pahabain yung buhay ko, umalis ka sa bisyo. Hindi yung pag nagkasakit po tayo, sisisihin natin si Lord, Lord, ito po ako, may cancer po ako ngayon, may TB po ako. No, you honor the Lord in whatever areas that you want God to bless your life. You want God to bless your study, huwag kang mangopya. Mag-aral ka maigi. Amen? Lagyan mo ng disiplina yung seasons of life na yan. Parangalan mo ang Diyos. You know, if you are faithful sa anumang ginagawa mo, ipapakita ni Lord na tutumbasan niya yung faithfulness na yan dahil faithful ka sa Lord. So mga kapatid, it's all about following God's financial plan. Amen po ba doon mga kapatid? God blesses whatever He is put first in, not leftovers. Hindi tira-tira. You want God to bless your finances, put Him first in your finances. Hindi yung pag nagasta na po natin, sasabihin natin, Lord, padamihin mo to eh. You know, this is not about yung number of currency, yung bilang, yung dami, kundi yung how you treat the Lord. Alam niyo malungkot minsan, no? We want God to treat us in the right way, but we don't treat God in the proper way. Eh, Pastor, I cannot see God eh. Yun nga po yun eh. If you can see God, you need faith to do it. Kailangan mo ng pananampalataya. That's why we're here in this church because we're reading, we're teaching, we're sharing, and we're learning faith. Because faith is the bridge from natural to supernatural. Ito po, pangako ng Panginoon eh. When you honor the Lord, He will surely honor you. It's not just about teaching us principle of giving. It's all about trusting in the Lord. Amen?
Si John D. Rockefeller ang nagsabi, it was the 10-10-80 principle. Ano po ba yung 10-10-80 principle? 10% tithe niya kay Lord, una lagi. 10% goes to savings. Kahit gano, kaliit, 10%, di ba? Ang 80%, sa'yo na yon. Alin ba mas malaki? 80-10. Malaki ang 80. Pastor, hindi kasya eh. Then therefore, check your accounting, budgeting, and planning and saving. Alam niyo problema, lagi nating sinisisi yung tithing. Kasi nasa tithing. No, ang tithing, 10% lang. Right? Ang malaking porsyento na kumukuha ng pera natin talaga, nasa spending at budgeting. Which is the 80%. And it's so unfair kay Lord. Because God wants us to follow His financial plan. Amen? Nung natutunan po namin ito ni Pastora, yung paglabas, pagkain, pagbili ng ganito, nakaplano at pag-uusapan talaga mag-asawa. Kung katabi mo asawa mo ngayon, sabi mo sa kanya, pag nasa mall tayo, holding hands lagi ha. Bakit? Para hindi ka nakakapunta doon at dito ka lang. Planned spending. At talagang may pagsunod sa ating Panginoon. Of course, hindi natin na-perfect, pero ang konsepto po niya, when you pay God first, you pay yourself second, and you start paying off all your bills, little by, nandiyan ba yan? By little. Si Lord muna bayaran mo. Bakit? Kay Lord galing yan eh. Nakakahiya naman, di po ba? If you believe God, and I'm sure you do, you worship the Lord, you come here, I'm sure you're not coming here because of me or because of other people. You come here because you know that God is here. So if you know that God is real, you obey Him. Dahil para maging totoo si Lord sa buhay mo at maranasan mo ang pagiging totoo niya sa buhay mo at kapangyarihan niya, you need to obey the Lord. Lagi po ang issue nasa pagsunod. Amen. There are more promises in the Bible about money than anything else topic. Ang daming pangako ni Lord patungkol sa pagbibigay kesa sa ibang mga bagay. Punta tayo sa first fruit. Lagyan lang po natin ito ng konting paalala bago tayo mag-pray. Honor the Lord by giving Him your first fruit. First fruit means giving God your first and your best. Why, Pastor? Why give God the first fruit? Because first fruit represent of many promises to come. Alam niyo, pag may binigay ka kay Lord na pauna, nananampalataya ka na hindi ito yung huli. May kasunod na darating. Kaya nga first fruit di ba? Ang unang ani, alay mo kay Lord. Bakit? Hindi ka nagbibigay kay Lord kasi sabi mo, Lord, tapos na, wala na. Hindi. It's a faith statement that says, there is about to follow or to come into our life. Parang negosyo. Sino ho dito sa negosyo nag-i-invest ka? Prospect ito. Babawasan ko to, di-discountan ko. You're actually giving them first fruit. You're actually investing to them. Why? You know na sooner or later, pag nagustuhan ka nila, how you transact, babalik siya. That's actually first fruit. So alam natin paano mag-first fruit. And I'm sure you can do it pagdating kay Lord. You're believing that God is a better transactor than men and He can return sa buhay po natin yung wala tayo. First fruit is our faith goal offering. First fruit helps us overcome 3 destructive lifestyle. 3 destructive na lifestyle sa buhay natin. Number 1, the destructive habit of greed. This is all mine. Hindi mo sinasabi kay Lord, Lord, akin to. Hindi. Pero how you treat and handle money, you're telling God, akin lang to. Alam niyo sa mga anak natin, we teach them generosity, sharing. Why? Ayaw po nating pumasok sa isip nila, kanya lang yan. Anak, may mga kapatid ka rin. Give, bigay mo sa kapitbahay, sa mga nanlilimos. Dinidefeat natin yung greed, yung pagiging ganid. At ang pagiging ganid, wala yan sa dami ng pera. Kahit konti, ganid pa rin pag hindi po natin binibigay. Number 2, we need to defeat the divisive habit of materialism. Bili dito, bili doon. Eto, akin to, bago. Kailangan natin talunin yon. Bakit? Hindi tayo nabubuhay sa materialismo. And then number 3, we are actually defeating the deceptive habit of fear of lack. Baka magkulang ako. Kapatid, may tanong po ako sa inyo. Sino ho dito, sa tagal mo ng tao at buhay, na nabubuhay, at tagal mo ng nagtitiwala kay Lord, kailan ka pinagkulang ni Lord? Kailan ka pinabayaan ng Diyos?
Alam nyo, isang bagay po ang sasabihin ko sa inyo, no? Ang totoo niyan, looking back, mas umunlad yung buhay nyo ngayon kaysa dati. Mas blessed kayo. Why? Because never na nagpapabaya ang Panginoon sa buhay po natin. So don't fear lack. Why? God will take care of you. Amen? Sino dito na ospital ka pero hindi ka pinabayaan ni Lord? May sumagip, may tumulong, may gumastos. Why? Paalala lagi ito ni Lord, hindi ka dapat natatakot. Kasi ang Diyos ang magkakaloob ng ating pangailangan. Amen? Parang hindi nyo yata gusto yung pinag-aaralan natin. Iwanan po natin yan. We're going to talk it more sa mga susunod pa. The last principle is the principle of contentment. Enjoy what you have. Alam nyo po, kahit marami tayong pera, pag hindi tayo marunong makontento, kulang pa rin lahat. Amen ba? That's why tithing and giving, pang-balanse. Paalala sa iyo, anak, hindi mo kailangan ng marami. There was a couple, isang Christian nagsabi, Pastor, natanggap namin ito eh. And she was a cancer survivor. No, hindi po sa church natin. Sabi niya, Pastor, may natanggap po kaming pera sobra. Nung nag-start pa lang yung church natin dito eh. You know, Pastor, ano pong gagawin namin dito? Sabi ko, igastos niyo po sa sarili niyo. Sabi niya, no, nililid po ako ni Lord, Pastor, na ibigay namin to sa inyo as you are starting ministry sa Baliwag. Sabi ko, bakit? Alam niyo, ang ganda ng prinsipyo niya eh. At ngayon po, may sasakyan na po siya, may sariling bahay. Sabi po niya, ang konsepto ko kasi, Pastor, ang hiningi ko kay Lord, ito lang, pag sumobra, hindi na akin yan. Wow. Ang ganda pong pangbalanse, ang gandang paalala, no, na pag dumami, matakot ka, wag kang masaya. Pumunta ho kami sa isang foundation na part ng aming interview sa aming transpoteo, sa aming klase. May nag-donate na isang politiko. Malaki. It's a foundation na we're planning na pupuntahan din natin to develop our compassion level. Alam niyo po, ang foundation na yon, mga baby po na iniwan ng mga nanay nila, abandoned. Pagpasok po namin, pinapasok kami sa kwarto, magkabilaan po, mga kuna, 11:00 po ng katirikan ng araw, lahat ng baby natutulog. Nahiiyak kaming tatlo na magkakagrupo. Bakit? Sabi ko, grabe, nagkasundo silang matulog kasi wala namang magpapatulog sa kanila. Sabi ko, anong oras po sila magigising? Mamayang 1:00 pa para kumain. Sabi ko doon sa caregiver, paano niyo po pinapatahan? Iilan lang sila, yung dami ng baby na to. Sabi niya, well, sir, pastor, pag umiyak sila, ang aming usapan, huwag kaming iiyak. Kasi pag nag-iyakan na rin kami, iiyak na rin sila. Kwento ko kay pastora, hindi siya nakarating doon eh. Pinakita ko lang yung video, sabi niya, napapaghabang. It really burdened her heart. Sabi ko, babalik tayo doon. Magdodonate tayo ng gatas. Why? Sa Pasko, hindi tayo magse-celebrate lang ng blessing natin eh. May mga bata doon na walang magulang. Alam nyo, ang goal ng Crib Foundation na yon, may umampun sa kanila. And we're planning to share it sa church. Pag meron ko sa inyo dito, nagpa-plan ng adoption. Ang goal nila may mag-adapt. Bakit? Para may mga bata uling papasok na abandon kasi limitado lang po ang kanilang aampunin. Hindi nila kayang pakainin. Sabi nila, pag walang pagkain, iiyak sila, pastor. May mga na-rape na mga bata, na abuso, ng kapwa-pamilya nila. Hindi sila pwedeng picturean, nakatakip lang yung mukha nila. Yun yung nakuha naming project for interview. At pauwi kami, ang bigat ng puso namin. Bakit? Lalo nung nakita namin yung mga bata, pagpasok po namin, ang bango ng kwarto, amoy baby. You know that smell ng baby? Now imagine many babies on the left and on the right. May dalawang baby po doon nagising. Alam niyo po, hindi po siya yung isa nakatayo, yung isa nakahiga lang na naglalaro. Sabi ko, ang babait ng baby na to sa loob ko. Sa Rizal po ito. Wala siguro silang choice kasi kahit maghanap sila ng yakap at kalinga, wala naman yung mama nila at magulang nila. I'm sharing this, mga kapatid, because we are more than blessed than many other people compared po sa buhay na meron tayo ngayon.
We defeat materialism and greed by sharing it to other people. By becoming a blessings to others. May mga nakagraduate, yung iba po magna cum laude pa, nagtagumpay sila. Proof na yung program nila effective and it caused change to our society. Alam niyo, sabi namin, dalawa kaming pastor higit pa po ang ginagawa niyong trabaho kaysa sa aming mga pastor. Why? Sa amin, we're just preaching change, but here, you're actually causing change to our society. Sa December po, bibisita kami. Sino pong gustong sumama? Magdodonate tayo ng laruan, magdodonate po tayo ng pagkain, ng gatas, even pera. Bakit? Ang goal po nila, ang mga bata hanggang paglaki, mag-aaral sila. At hindi sila makakaramdam. Ano yung sabi ng teacher? Last na po ito. Can you imagine that gap and void na meron ng isang bata na wala silang magulang hanggang paglaki nila, dadalhin nila yon. In every stages of our development, mula pagkabata hanggang paglaki, pag hindi present yung magulang nila, ang laki ng gap, kaya ganun sila katuliro, ka-confuse, yung iba nagpapasaway-way. May gap na hindi napunan ng isang magulang. Tayo, wala man kayong magulang dito, we become parents to you. Your life group leaders become parents to you. But for them, hindi ko alam kung tigi ilang oras yung yakap kada isang bata. For those of you who want to see the video, you can ask me, mamaya approach us. And we are planning ni Pastora, kung sino lang pong gustong pumunta doon. We're actually implementing sa church natin na mula ngayon, yung kakarampot na meron pong pondo ang simbahan na to, isi-share natin sa social work. Whether maging membro man natin sila o hindi, we're going to share it. Why? Kasi ito yung puso na gusto ng Panginoon ang abutin yung mga taong walang umaabot sa kanila. We want to defeat materialism and greed. We want to become generous in the eyes of the Lord. By the way, yung church na papagawa natin, kung saan mapupunta ang ating first fruit, I am actually praying na makipag-partner tayo sa Compassion International. Ang goal po ng Compassion International, para sila po ay mag-adapt ng isang church na magpapaaral sa mga bata mula po elementary hanggang high school. Kailangan may facilities. We're praying na yung facilities na yan magamit para maabot natin yung mga tao at bata doon. Maakay natin sila, magabayan, mapag-aral, at maturuan po ng salita ng Diyos. Our church building project is bigger than what we think or thought. This is more about causing change sa ating society. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? As we lift our hands to the Lord. Isang paalala, Panginoon, that we're doing this because of Jesus. We want to lift the name of Jesus sa buhay po natin. We want to share Jesus because the name of Jesus brings deliverance. May kalayaan, may pagpapala. Hindi lang po kalayaan sa ating buhay, kundi kalayaan po sa ating pong mga kaibigan, kakilala, lalo na po yung mga taong nasa lipunan na wala pang pagkakilala kay Lord. Pakitaas nga po yung kamay. Kung kasama mo yung asawa mo ngayon, kapatid, hawakan mo yung kamay niya. Sabihin mo sa kanya, let's follow God's financial plan. Because God's financial plan brings blessing, brings prosperity, at higit sa lahat, brings purpose sa buhay po natin. Let us pray. Lord, una, nagpapasalamat kami sa inyong pagiging generous sa buhay po namin. Buhay, hininga, pag-iingat, pagbabantay. Trabaho, negosyo, material blessings. Pero Lord, higit naming pinagpapasalamat na nakilala namin kayo, nagkaroon ng purpose ang buhay po namin. At andito kami, Lord, hindi po pinaghaharian ng ganit, hindi po pinasusunod ng pera. We honor you with our wealth and resources that we have right now. We thank you for our beautiful family, for the friends, and even for our spiritual community that keeps on reminding and encouraging us. All this, Lord, come from your generous heart to secure, Lord, na hindi kami mapabayaan. And so today, Lord, paalala niyo po sa amin to pay back, Lord, to follow your financial plan. Because your financial plan, Lord, brings freedom sa aming mga buhay.
Palayaan niyo po kami, Lord, sa pagiging ganid, sa pagiging materialistic, sa pagkatakot na kami mawawalan at mahuubusan. Lord, never niyo pa ho kami pinabayaan. Sabi nga po ni David, ako'y naging bata at tumanda na, wala akong nakitang lingkod at anak ng Diyos na pinabayaan magpakailanman, na nagutom at hindi nakakain ng tinapay. Totoo po yun, Lord. Kasi po, Lord, kami po ay buhay na patotoo na hindi talaga kayo nagpapabaya. So today, Lord, give us financial wisdom that will bring financial freedom to our finances. Salamat po, Lord, sa paalala. Hindi kami takot pag-usapan ang estado ng aming pananalapi. Dahil lahat po ito ay galing sa inyo, Panginoon. At lahat ng darating pa sa buhay namin, magmumula pa rin sa inyo, Panginoon. We're going to expose, Lord, secrets or hidden transaction, Lord, na takot kaming pag-usapan. I-expose namin to sa light so that somebody can pray for us and help us gain wisdom and insight how to live well that brings glory and honor sa iyong pangalan. Lord, salamat po. We believe that there's promotion. We believe there's coming breakthrough sa aming mga buhay. There's an expansion, Panginoon. Pero Lord, may purpose po ito, may dahilan ito. Para makita namin ng aming mga mata at bumukas ang aming mga puso sa mga taong may pangangailangan din. We're praying, Lord, that you're going to bless our finances. All because of Jesus. We pray. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. And can we just sing this song? I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. There is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the We're fire. going to pray for our tithes and offering. Even po yung first fruit po natin para kay Lord. Let's pray. Slowly po ay kuhanin po natin ang ating tithes para kay Lord. Ang ating offering gift kay Lord. And let's pray that the Lord will give us financial freedom, financial wisdom as we give this sa ating Panginoon. Sino po nagpipray dito makapagtapos ng pag-aaral? Nagpipray ng kagalingan, nagpipray ng pagpapala kagaya po ng bahay at sasakyan. Hindi ho ito ang dahilan bakit tayo nagbibigay. Subalit, ang pangako ng Panginoon, when you test God on this, in giving, He will open the windows of heaven so what it will flood your finances. Hindi po ako nangangako, ang Diyos po ang nagsabi sa rumaragasang pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Hawakan mo ito. Let me pray for you. Lord, pinagpipray ng bawat isa po sa amin ang aming ipagkakaloob sa inyo. Turuan niyo po kami, Lord, na maging matapat. Kasi matapat kayo, Lord, noon pa man. It's not a question, Lord, if you are faithful, Lord, because ever since you have been faithful sa aming buhay. Turuan niyo naman kami, Lord, na mag-level up, maging mature financially. That we will start to realize that what we have right now, hindi po lahat para sa amin, Lord, para gastahin. You're teaching us, Lord, through your word, na meron pong bahagi dito para sa inyo. Hindi dahil kailangan niyo po ito, Lord, kundi para turuan kami na igalang kayo, pahalagahan kayo lagi sa aming mga puso. Dahil kung saan po naroroon ang aming kayamanan, laging naroroon ang aming damdamin, ang aming puso, ang aming priority. So today, Lord, we're telling you, Lord, telling other people, we are not controlled by money. Money is not our master. Jesus is our Lord, our God.
We honor you, Lord, with the first fruit of what we have right now, Lord. We're praying, Lord, na maibigay po namin ito. Tulungan niyo po kaming manampalataya lagi sa iyo that you are our provider no matter what. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Come on, as we sing, we can give now our tithes and offering and even pray for our first fruits. From the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Get freely give po yung inyong mga tithes and offering po para sa ating Panginoon sa harap. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.